So, dumako na Ganito tayo sa ating pag-usapang portion, no? Pero bago yan, Kapdins, Kapjin, pwede nating basahin yung tema at yung konteksto? mm, isa na namang mainit na isyong ating tatalakayin ngayon. Talagang napapanahon. Ang ating tema ay tungkol sa lokal na produksyon, hindi importasyon. Konteksto natin, sa mga nakaraang buwan at taon, nakita natin ang pagtaas ng antas ng importasyon ng mga produktong pagkain, gaya ng bigas, sibuyas at iba pang prutas at gulay, mga dilata at iba pang produktong agrikultural. Nakita rin natin ang pagkabulok ng mga produktong prutas at gulay ng ating mga magsasaka dahil sa hindi na ito madala sa pamilihan o iniwanan ng mga kausap na middleman sa bentahan o kaya ay sumobra ang ani nang wala pang tiyak na merkado. Pero kung ating susuriin, ang mga produktong nabanggit ay mayroon na pala sa pamilihan mula sa importasyong ginawa at sa mas mababa pang halaga. Kaya wala nang magagawa pa ang ating mga magsasaka kundi mas ibaba pa ang halaga ng kanilang produkto para mabili lamang kahit lugi na sa puhunan. Ganyan ang senaryong nagaganap sa nakaraan at kasalukuyan. Nagiging kaawa-awa ang kalagayan ng mga magsasaka, nalulugi at tuluyan ng di makabawi kaya napipilitang huminto sa produksyon. May malinaw nga bang programa sa agrikultura ang ating gobyerno o mas pinapaboran ang importasyon dahil mas malaki ang kabig ng mga nasa likod na kaalyado nito? Sana higit na mabigyan ng pansin ng lokal na produksyon, pasiglahin ang mga programang agrikultural at paglaanan ng pagbibigay ng tulong teknikal sa mga magsasaka upang magkaroon ng iba pang opsyon at pagkakakitaan ng kanilang produksyon. Sa lakas ng magsasaka, nagmumula ang pagkain inihain sa ating hapag. Sana paglaanan din sila ng bahagi para sa maayos nilang kabubuhay. Kumbaga, bukod sa politika, talagang corruption pa rin. Dahil ang Uh, nakita nila na mas kumikita yung mga politiko natin sa importasyon, kaysa nga naman mag-sariling produksyon tayo, mas malaking kickback nila sa importasyon. No? Doon sila wala pang kumikita. kahirap-hirap. Walang kahirap-hirap. No? Oo. Kumbaga, laway lang ang puhunan nila. Kumbaga, sila na rin yung mediator. Hmm. Ang ano yan talagang babagsak ang industriya, yung ano lang, agrikultura. Kaya nga sabi nga dun sa sa datos, 60 years ago, 75 years ago, ang land natin, yung agricultural land natin, nasa 11 to 12 million hectares, no? 75 years ago. Ngayon, nasa 6.4 na lang, 6.5 hectares. Bali naging ano na siya, no? Bilyang ano na Mm, siya. Bilyang mm. Tsaka yung property. land conversion, no? Bukod dun sa Oo, yun ang ano, one. yung kasi may ano yan may dalawang ano yan, dalawang kategorya, yung agricultural, yung mga crops na halimbawa palay, mais, yung pagkain. Tapos meron tinatawag na perennial. Yung perennial, yung Uh, mga pangmatagalan, halimbawa nyog, yung mga yan. yung mga baka, yung mga ano ng mga sa industriya, no, agricultural product. So yun ang problema diyan. Kumbaga, laging ang kapitalista yung nagtatantya kung saan sila mas kikita, yun ang inaano nila. Kaya yung sa food security natin, food security, hindi na gagarantiyan. Dapat yung bigas, no? Para mawala yung gutom ng ano, dahil ano yun staple food natin yun, yung bigas eh. Yan ang sentrohan mo, yan ang palakasin mo, yan ang dagdagan mo ng ani, no? Para yung mismong mamamayan mo, hindi mahirapan na pagbili ng mahal na bigas. Kumbaga babagsak yung presyo ng bigas kung may sarili kang produksyon na maayos, di ba? Hmm. Wala nakaano. Nakapagtataka marami sa ating mga politiko ay nagtuturo sa ibang bansa para makita nila kung bakit maunlad ng bansa ito. Ang kaso, hindi nila mai-adapt sa atin. Hanggang tour lang sila. side ano lang nila yung Mm. kunwari lang.
Ginagamit lang nila yun para makapamasyal. Pero Yun hmm, talagang Ayun nga. objective eh. Hindi naman natutupad. Eh ngayon, tulad niyan, di ba, pumasok si Kiko Pangilinan. Alam natin na ang kanyang agriculturist yan. agriculture, ng kanyang tawag dito, yung ipang, ang Yung main ano niya, Advocacy. advocacy. main agriculture, oo. So ano kaya ang pwede niyang gawin at magawa, Pero kung para sa... advocacy mo is yung sa pagkain at hindi mo tututukan yung genuine agrarian reform, useless yun. Mm. Kasi saan ka huhugot ng magiging advocacy mo kung hindi mo tututukan yung yung genuine agrarian reform. Kaya nga sana Oo. yan ang magandang may paliwanag natin kay Kadaning, no? Kung dahil Hintayin ngayon, natin na talagang mm, technical problem lang. kasi yung matatanda natin noong 1988, nung pagkatapos ng EDSA Revolution, inano ni Cory yung tinatawag na Comprehensive Agrarian Reform Program, Hard. no? Yung CARP. Pero kumbaga mapanili lang din 'yon. Kumbaga hindi rin talaga genuinely, hindi rin talaga 100% na agrarian reform program siya. Gawa ng hindi talaga napapasa kamay ng mga magsasaka yung lupa. So kumbaga sa 10 magsasaka, 7 ron tenant pa rin. Hindi pa rin sila yung masasabi mong sarili nilang lupa. Yan nila. Kumbaga ang hawak nila parang ano lang, yung may tawag sila doon, yung CLOA, Certificate of Land Ownership Certificate lang. Hindi yung talagang title na para sa kanila, no? So yun yung tapos pumasok pa nga niya yung land conversion. Hindi man-mute, first time po. Sayang. Baka hindi makapasok si Kadan eh. Anyway, yung nga doon tsaka sana, dahil ngayon 40 years ng foundation ng Kilusang Magbukid ng Pilipinas. Oo, kay MP. So, kung 40 years, no 1985, no? Panahon pa ng panahon pa ng diktadura yung Marcos regime. No? So, ganun nakatagal. So, doon natin makikita yung sila yung talagang makikita natin na tunay na representasyon ng uring magsasaka. No? Dahil aminin man natin at hindi, sa kabuuan ng Pilipinas, mayorya pa rin dyan ang gagaling sa uring magsasaka. Kahit na mga nandito sa abroad, karamihan sa atin galing sa uring magsasaka, di ba? Anong probinsya ka man, magsasaka yung pinanggalingan mong uri. No? Pero Di ba pati sa airport may mga magsasaka na rin. yung mga Tanimbala. tanimbala. Hindi lang sa airport. Hindi lang sa airport, kahit sa mga pulis at militar, tanim ebidensya, di ba? Ang daming nakakulong sa atin ng mga aktivista. Kaya doon mo makikita na talaga malaki ang populasyon ng mga magsasaka sa atin. Ibang sektor na lang. Yun yung mga peking magsasaka na ibang tanim ang itinatanim. Ay nako. Kung mag-is kaya muna. Ganda na ginawa. Naayos na. Oo. Diyan ba sa iyo, Kapedo, hindi mo may unmute sa iyo? Hindi. Hindi kaya siya Baka nakaano pa yung set. Ayun. Sayang Hintayin natin si Kadan para maganda ang siya lang ang makapagpapaliwanag sa atin. Hindi na ba papasok? Ayun. Ano pa ba yung kasi ngayon yung balik tayo dun sa 40 years ng no?
So, mahalaga na maipaliwanag natin sa mga kababayan natin kung gaano ka-importante yung kilos sa magbubukid ng Pilipinas dahil tulad nung natalakay natin nung isang linggo, di ba, nung makapanayan niyo si Jerome. Jerome. Nalaman ng mga kababayan natin na ang pag-uunyon pala hindi ganun kasimple dahil may mga union palang hindi tunay, no? Kumbaga, ganun din sa uri magsasaka, ang ginagawa ng Estado, tinatapatan nila ng mga ibang organisasyon, ang magsasaka rin, na kakampi nila. Kumbaga, Oh. kumbaga parang, kasi dati nung una, hindi nila kayang tapatan, pero napilitan silang tapatan. Kumbaga parang ano na yan, pangsugpuri nila sa atin. Kumbaga parang hindi tayo magtagumpay sa advokasya natin. Lahat naman, di ba? Kahit sa transportation, di ba? Alam naman natin ang piston na tunay na unyon ng mga ng mga driver, no? Operator. Pero marami rin mga organisasyon na pro-administration. Ganon din sa mga mambabatas, di ba? No, naglunsad tayo sumali tayo sa parliament struggle noong 2001, talaga namayagpag tayo, pero nung makita ng mga naghaharing-uri, tinapatan din nila, no? Sinakop na rin nila ng mga dynasty, yung mga political, yung mga party list, no? Na ngayon ay dominado na ng mga political dynasty, yung party list. So yun lang ang kaya ang aral doon, dapat tuloy-tuloy yung pag-oorganisa, pagmumulat, pagpapataas ng antas ng kamulatan ng politika kamalayan ng mga kababayan natin para makita nila yung kung sinong grupo, yung tunay na nagtataguyod ng interes ng bawat uri. Ang pangunahing uri, yung uri magsasaka at uri manggagawa. No? So yun ang importante ron. Kaya sana, talagang mas maganda kung nandito nga si Katan mapaliwanag na. Noong bang si President Bongbong Marcos ang may hawak ng agriculture, meron bang narating ito? Meron bang naging positibong resulta sa ating agricultural sector? Tingin ko wala naman. Siguro kasi yung paghawak niya, no, kung di ako nakakamali, kasi vital kasi yung agricultural post na yan yung pwestong yan Kaya siguro, inano niya, baka ipinorma niya lang muna yung mga, alam mo na, no? Mga ilalagay niyang tao. Kaya, dyan talagang mahirap yung sitwasyon ng mga magsasaka dahil kasi ugnay-ugnay yan Saya na nga, itatanong pa rin natin kay Kadaning yung tungkol sa talahingot, di ba? Yung sa mga mulumad. Yung kaso ni former Congresswoman Franz Castro tsaka sa Toro Ocampo, yung talahingot 13, di ba? Kasi ang nun, lupa rin ng punot dulo nun. Dahil yung mga lumat schools na yon, nasa 200 dati mahigit yun, pinasara ng gobyerno dahil kinakamkam ng mga Panginoong may lupa, no? Doon sa lugar na yun, yung mga lupain na ancestral ng mga lumad. No? Kasi kaya nga tapos, kumbaga takot silang matuto yung mga lumad kasi alam naman natin, kaya nila ginagawang pinapanantiling mga mamamayan para hindi makalaban. O para madali nilang masweto, madali nilang manipula, no? Ayaw nilang matuto. At ginagawa nila ng kwento na kesyo nagiging rebelde raw, ganyan. Pero yung award-winning nga yung mga eskwelahan na yun Kumbaga, may recognition internationally. Pero, pinasara nila. Hindi naman nila tinutugunan. Yung mga, at nung pinalayas nga ng mga militar yung huling dalawang lumad school, no? Doon sa lugar na yon, napilitan sila humingi ng tulong sa Toro Ocampo tsaka kay Kong Franz, yung administrator, yung pinaka-principal. At syempre, bilang guro, bilang mambabatas,
no? Hindi nila matatanggihan yun na i-rescue sa gitna ng ano, kumbaga sa kahit na gabi na, no? Kumbaga, ang ano nga doon eh, inantay na lang nila sa ano, sa checkpoint dahil hindi sila pinayagang makapasok. Tapos nung dumating, eh, inaresto na sila. At Lumitaw na pinaratangan nga na, yung activity pa. ha? Ano? Kidnapping pa Pinaratangan ang silang nilagay. ano, ginawa pa silang, kumbaga, may kaso pala sila, kinasuhan pa sila ng conspiracy, tsaka parang child trafficking, ano. Mhm. Mm. Kumbaga sila na nga lang ang tumulong, sila pa yung napasama. So yun yung ano eh, yung mga istoryang hindi nalalaman ng mga kababayan natin na hindi nila nababasa sa dyaryo sa social Na media. nakakoneksyon sa lupa. Konektado pa rin sa lupa. Mm. Mhm. Yan yung ano. Tapos syempre, ang katuwang ng mga magsasaka, yung mga mangingisda. Di ba? Kasi Oo. yung mga magsasaka, pagka nasa mga baybayin na kumbaga parang walang nag-aantay kasi pag nagtanim ka naman, di bukas maaani mo na kikita ka na eh, di ba? Kumbaga may panahon Mhm. yan, nasa proseso yan. So, yung mga karamihan sa mga magsasaka na nasa mga baybayin, eh mga mangingisda rin yan. Kumbaga sa kalunsuran, yung mga manggagawa, pagka halimbawa dalawa, tatlong araw lang yan sa trabaho nila sa pabrika o kung saan man, yung ibang araw nila, tatlo, apat na araw uli, eh, Sa sumaside yan ng part-time. mga driver, no? Waiter, Part-time security, oh, construction. construction. So, Na ganun. tindera, ganun din. Mm. Kahit nga, ano, di ba? Sabi nga, eh, abogado, attorney at law, no? Attorney at law. Monday to Friday. Saturday, tumatanggap din po ng labada. Linggo Tayo din pahinga. dito, di ba? Meron din tayong mga part-time na trabaho. Mm. Yun nga. Ano talaga eh, kumbaga, sistema, kumbaga, sayang nga lang, Mm. di ba? Pero, yun ang, yun ang inaano natin sa mga eleksyon, di ba? Kaya nga nung last election, kung matatandaan natin, kung tutusin natin, malaking breakthrough yun sa hanay natin. Bakit kanyo? Dahil nakapag-national situationer tayo, national TV, di ba? Si Mhm. Kadaning, talagang paboritong ini-interviewan ng mga Oo. media, di ba? Iniimbita ng mga eskwelahan. Oo, Ang mga laking bagay eskwela. nun na Mm. nakilala sila ng mga makabayan talagang mga Mm. kandidato. Pati yung kanilang mga advocacies, ayun, naging malinaw sa tao. Correct. Tsaka hindi sila napahiya. Kumpara mo si is the best, no? Si Caronel ng Pamalakaya. Kumpara mo sa mga ibang na namimigay ng jacket, namimigay ng Oo. Oo. Gumastos ng malaking di Makikinig ba? ka talaga pag hindi nagsalita, Oo, pag sila yung nagtalakay sa issue, eh, wala silang pondo. Pero yung Mm. sinseridad, yung kakayahan, nasa kanila, taglay nila. Oo. No? Kaya lang talagang malayo pa tayo sa ano, hindi pa rin tayo dapat mag-ilusyon na kung nanalo tayo sa eleksyon eh magbabago na. Kumbaga marami pa ring balakid, Mm. marami pa ring sagka, no? Kumbaga talagang malayo pa rin yung lalakbay natin yan. Kasi Talagang kumbaga, susi pa rin yung educate natin. Pati tayo mm, ma-educate. kahit tayo sa party natin, hindi tayo Mm. dapat tumigil sa ano, sa pag-aaral, no? Ika nga yung Aral, susuri. Mm. mm, kasi nga 'di ba nung mga kabataan natin aktivista, 'di ba, may ang prinsipyo natin, ang karunungan ay hindi nakukuha sa apat na sulok ng silid-aralan. Pagkatulog. Oo, 'di ba? Kumbaga nasa lansangan din. Gano'n din yung Lansangan. oo, kumbaga tuloy-tuloy din. Kumbaga parang continuous, no? Continuous yung pag-aano ng pagsasaliksik, yung continuous yung pag-aaral. Dahil nagbabago rin ang lipunan. Kumbaga parang aminin natin na yung ano nun, yung kalagayan ng araw, iba yung kalagayan ngayon. Kaya siguro hindi kayo maniniwala. No? Tulad natin. O ikaw, Kap Jean, nung kabataan natin, di ba tumatakas tayo ng bahay para pumunta ng inuman.
Ngayon matanda na tayo, tumatakas tayo ng inuman para umuwi sa bahay. Di ba, ang laki pagbabago nun. Oo, dahil lipas ka din. Lipas ka na, di ba? Ano, araw, talagang kahit anong gawin ng nanay at tatay mo, tatakas sa tatakas ka, makapunta ka lang ng inuman. Minsan nga, naiiba apelido mo. Nagiging Dison eh. Bakit? Bisundo. Ayun nga. Pero ngayon, dahil may edad na tayo, Ngayon, tumatakas wala ka ng na. inuman para umuwi ng bahay, di ba? Mm. Yun ang isang Tsaka halimbawa. dati ang kwentuhan, ano ba iniinom mo? Mga hard, mga ganyan. Ngayon, ano ba ang Maintenance mo? pamahin mo? Ano ba maintenance mo? Anong maintenance mo? Kasi di ba nung araw, ang laman ng bag, lipstick, pabango. Ngayon hindi na. Cutting ko. Katingko. Talompas. Rompas, yun ang mga laman ng bag. Kasi kabilis ng panahon. Hindi kaya tayo, noon, nung mga estudyante tayo, talagang nag-aaral tayo ng bukod doon sa pinag-aaralan natin sa eskwelahan. Pero Yung iba yung matututunan mo talaga sa lansangan. Oo nga, yun nga yung sinasabi ko na may pinag-aaralan tayo sa eskwelahan, may pinag-aaralan din tayo sa labas ng eskwelahan. Yung lipunan, yung exposure natin sa labas, yun ang nakakadagdag ng kaalaman natin. At saka, baon-baon natin yun hanggang pagtanda natin eh. Diba? Correct. Hindi natin makakalimutan yung mga karanasan na yun eh. Kasi halimbawa, sa eskwela, nag-aaral ka ng mga theory, no? Puro theory yung nakukuha mo ron. Pero sa kalsada, puro praktika yung matututunan mo doon. Kumbaga, Yung mahuhuli ng pagkatao mo eh. Yung aplikasyon ng mga natutunan mo, andun sa labas. Kasi tulad na nung... Kaya ito ko sa agriculture na yun, bakit tatandaan pa natin yung carp? Kasi noong mga panahon na yun na 80s, nasa college tayo nun, di ba? Yan ang laman ng ating mga school publication, yung carp. Pati yung mga noon pa natin hindi ba, pinaglalaban sa kasama sa mga pinaglalaban natin yan. Sa mga magsasaka. Sa pagsasaka. Tatandaan mo ba kung nung sumama tayo sa isang rally sa Maynila? Tungkol sa, ano yun sa land reform, gano'n na. Ang kasabay natin, mga magsasaka ng Nueva Ecija. Nakatapak. Yung tsinelas nila, lagot na. Nakatapak, naglalakad. Dahil ang ano noon, yung sinasabi niya, yung lakbayan niya, yung unang lakbayan. Lakbayan para sa kalayaan ng bayan. Yung binadala nila, pampalit lang ng damit sa tsinelas ng goma. Tapos may baong pagkain yan na naka-plastic. Doon mo mararamdaman doon tayo nakita-kita nun sa DAR, sa Department of Agrarian Reform sa Quezon City. Yun. Tsaka na-experience ko noon na sila na nanggaling sa malayo, ikaw pa ang alukin nila ng pagkain. Di ba? Nakalagay man sa plastic yun eh. Kanin at saka munggo. Sa sardinas. Sila pa mag-aalok sa'yo. Supot-supot yun na pinamimigay nila. Maganda. Yung mga experience natin. Kasama na namin yan nung araw pa. Si Kadaning. Sa Bulacan, yan, kasama namin noon. Ang chinachant noon ng mga magsasaka, di ba? Yung sa tatay ni Chis Escudero. Siya pa yung nasa DAR nun. Ano yung salita? Dahil para sa kalaman nila, yung tatay po ni Chis Escudero is dating ministro, no? Ni Marcos Sr. Agrarian Agriculture. DA. Agriculture. Agriculture, Agrarian Reform. DA yata. Ano po ba yung... dahil nung ilang lakbayan ba yun na atinan ko rin nun. Kasi pagkatapos nun, doon matutulog sa ang tatanda ko doon matutulog sa DAR, no? Sa Quezon City. Tapos kinaumagahan, marcha na yun, papuntang Mindiola. Mindiola, oo. Tapos nga nung 2007, 1987 naman, di ba yung Mindiola Massacre, yung rally rin ng mga magsasaka. May taga Bulacan doon eh. Yung Mindiola Massacre, 17 yung patay doon.
17 yata yun, January yun eh. Bagong ano pa, wala pa isang taon si Cory nun eh. January 1997. Pangutos yun ni Alfredo Lim, di ba? Hindi tayo nakasama nun. Si Alfredo Lim ang may ano doon. Oh, siya yung ano nun. Hindi, si ano, ng chief ng Maynila, no, ng Manila Police nun, ang pangalan nun? Evangelista ba yun? General Evangelista, yung, ano yun eh, yung, hindi pa silim yata nun. Silim yata nun, ano pa lang, bago pa lang pumapormang police nun. Pero nung, that time, tanda ko yun, kasi pagka madalas akong di ba sa UE ako nag-graduate, katabi lang halos namin ng Mindiola. Kaya lagi naming na sasalubong yan, pag kami rally dun sa Mindiola, yun ang laging nandun sa sa frontliner, yung general na yun. Lalo na pag malalaki yung yung rally. Kilo. Nasa liwasan. Pangangampanya ni Kadaning nito, may dala siyang yung uhay ng talya. Uhay. Ang ganda ng simbolo. Yun ang niya, yun ang trademark niya. Doon mo makikita talaga na si Kadaning isang lehitimong magsasaka talaga, no? Oo, talaga magsasaka. Kapit Baguio lang namin yan. Yan ang talagang laki sa farm. Original, OG na laki sa farm. Hindi yung katulad na iba na laki daw sa farm pero galing China made. China pala. Made in China pala. Anyway, yung dyan wala na ba Kadaning ka, Edo, hindi naman tayo makapasok. Baka mag-music break. Anong oras na ba tayo? Isang muna, Edo, isang break muna. Di ka man lang nagising, di ka man lang nagsikap, pinabayaan mo ang iyong kinabukasan. Ba't ka ganyan? Di naman sila nagkulang, ibinigay ang iyong kailangan. Bakit bumagsak ka sa kalungkuhan? Nagpabayag ka, lagi kang naglalasing, magulang mo'y di pinapansin. Nais lang naman nila ay sa iyong kabutihan. Magbago ka, magbago ka, magbago ka, magbago ka. Lalaki kang ganyan, ika'y walang pupuntahan. Baka umabot ka hanggang sa kulungan. Mag-isip ka, di ka ba naaawa sa iyong mahal na ama't ina? Nabibilang na ang kanilang mga araw. Magbago ka, magbago ka, magbago ka, magbago ka. Di ka ba
mahal na ama't ina, nagbibilang ng kanilang mga araw. Magbago ka, magbago ka, magbago ka, magbago ka. Nang di ka magsisi sa huli. Salamat po. Okay. So, Yan yung kantang Magbago Ka mm, na version ng Franz Ritten. Maraming salamat sa Franz Ritten. Ah, Ito, may nakita ko ano daw ba yung mga profitable agricultural ventures sa Pilipinas. Unang-una, yung bigas, palay. mm, Tapos yung coconut. Sumunod, banana. Pero itong banana, di ba, inaano natin to, ine-export natin Ine-export. itong may lahat ng man dyan eh. magagandang saging palabas, ano. Hindi Mm, pa magiging profitable yung rice nag-i-import tayo ng 5.4 metric tons. million ha. Mm. Oo, metric tons yun. Saan napupunta Saan yung na- mga inaani Oo. na bigas ng mga magsasaka? Yun nga ang problema kasi. Kasi sa atin, imbis na, kasi kung tutuusin ang importasyon dapat, may ginagawa lang yan pagka yung walang ani, hindi oras ng anihan. Ano ba, Ilang. yung nagtatanim pa ng mga magsasaka. Ano ba, para may, O kaya nagkaroon ng kalamidad, ano, para yung yung may kalamidad, masustain yung supply, mag-i-import ka. Pero ang ginagawa ng gobyerno, yung mga importer, sinasabay nila sa kaya sinasabay nila sa ani. Kaya ang nangyayari, ang tendency, namamatay yung local production Kahit natin. sabi yung yung ani ng magsasaka. Kasi saka bumababa nga yung halaga ng palay. Mm. Ano, Dahil kapag ibig magsasaka. kasi ang kumbaga ang cost of production na ng mga magsasaka, local farmers natin, umaabot na ng 22 pesos yung cost of production. So pag ibig sabihin, pagka pa yan, ginawa mong bigas at kailangan kumita sila. Pero doon pa lang binabarat na sila ron. Binabarat na sila sa per kilo ng sa palay pa lang. Dahil nga merong oversupply ng imported rice. Mas mura at mas kumikita yung mga importer. Tapos siguro, pag kinuha sa kanila yung palay, di sa murang halaga, tapos gagawing bigas yan, yung, saan yung kiskisan, ganon. Ibebenta na nila sa mas malaking halaga. May Hindi patong na rin na yun. makabili ng mga magsasaka. Yun nga ang Hindi makabili ng sarili ng bigas. Hindi, kaya karamihan sa mga magsasaka, yung nila, lang, yung personal consumption na lang yung natitira sa kanila. Sila yung mga nakakaangat na kasi yung mga magsasaka dahil nga wala, kagaya ng binanggit natin kanina, wala rin silang sariling lupa. Nangangamuhan lang sila yung nakikisaka tsaka yung puhunan nila, inuutang lang nila. Kasi sa kanila Saka yung alam mo puhunan. ba, Kap Egay, ang daily minimum wage ng isang magsasaka ay 270 pesos lang. Paano Sa yung agricultural, yung mga agricultural workers. Paano pagkakasyahin yung 270? 270 pesos. 270 a day. Kung tatlo anak mo, karaniwan sa magsasaka, maraming anak. Kaya nga, ang dyan kumbaga, ang problema nga, yung hindi nga pantay yung sahod, di ba? Yung tinalakay din ni Ka Jerome yan, na dapat yung nakabubuhay na sahod talaga is 1-2. Pero yung sabi mo ng 300 yun, di kulang pa ng 900. Kulang pa ng 900. Oo. Tsaka, ang napatunayan kasi yung wage board, ang katwiran nila, dahil hindi naman daw pare-pareho yung buhay sa probinsya tsaka sa city, sa syudad. Pero pumunta ka ng Maynila tsaka pumunta ka ng Mindanao, pareho yung presyo ng delata.
sardinas. Paano hindi magkapareho yun? Di ba? So, yun yung problema sa atin. Kumbaga parang talagang ang mga mahihirap, yung mga magsasaka at manggagawa, bahala kayo sa buhay niyo. Basta sila kumikita, basta sila. May sinasabi pa ng iba na tamad daw kasi magsasaka kaya hindi umuunlad. Tamad ba yun na alas 4 pa lang na madaling araw ay lumulusong na sa bukid? Ayun nga. Bago tumila akong manok, di ba? Nasa bukid Nandun na na yan. sila. Hindi Kaso kaya umuwi ang gabi. lang sinasabing tamad kasi kapag nakapagtanim na, nakapahinga sila. May mga ganong magsasaka. Pero ibang magsasaka, nagtatanim ng ibang produkto pa. Yun nga, di ba? Kaya sinabi nga natin kanina, yung mga magsasaka na sa mga malapit sa baybayin, pagka nagtanim na sila at wala silang di ba nangingisda rin sila? Nangingisda naman, Oo, nangingisda. Kaya nagtatanim ng naghahayupan, di ba? Nag-aalaga ng hayop, ng o kaya nagtatanim ng ibang crops, ng sitaw, kamatis, di ba? Kaya iba nag-aano na rin ng mga ibang alam nilang pagkakakitaan tulad ng mga kabuti, yung mga saffron, yung ibang mga herbs, yung dragon fruit na alam nilang may market din naman. May market. Oo. Kaya siguro gina-justify lang ng gobyerno na tamad nga yung magsasaka para wag makita na yung kakulangan nila. Oo. Hindi kagaya sa ibang bansa na suportado ng gobyerno yung mga magsasaka. Kaya sa Italy, ang gaganda ng kanilang buhay. Yayaman yung mga Kinaiingitan ng mga magsasaka sa ibang bansa. Dahil sila talagang pag magsasaka ka talagang Tukha. Kasi dito kasi yung mga magsasaka rito sa teknolohiya hindi sila nahuli. Kumbaga ang mga magsasaka sa atin dahil mano-mano pa rin karamihan makakapagtanim sila ng kumbaga sa 1 hektarya bago nila mataniman yun, kumakain na ilang araw. Pero dito, kumbaga, dahil sa technology, sandali lang. Kaya, mabilis yung trabaho. Tapos, yung disimulado, kumbaga, yung yung quality ng trabaho nandun. Saka dahil nga may sustento ang gobyerno. Subsidy, may subsidy. Subsidy. Hindi kagaya sa atin na ginigipit para ma-convert sa subdivision. Aalokin ka ng halaga para total din na kumikita yung lupa mo, ibenta mo lang sa amin at gagawin namin subdivision. Ganun yung nila. Kundi man, yung mga lupang ninuno, ginagawa nilang minahan, ginagawang agribusiness. May mga batas tayo, di ba? Inaagaw. May mga batas tayo tungkol sa mga lupang ninuno. Tapos yung ginagawang dam. Diba yung di ba yung palabas nga yung sa Facebook nga dati, di ba yung 2 kalabaw na ligaw. Yung 2 kalabaw na naligaw sa pa rito yung dati sakahan to, ba't puro bahay? Yung sakahan. Di ba? Hindi niya naalala yung 2 kalabaw yung alam yun. Ayun ako. Bilis ng Saka yung ating mga magsasaka, yung mga anak nila at mga apo, hindi na itinutuloy yung pagsasaka. Paano nga nakikita nila hirap ng mga magulang nila? Paano gaganahan nga naman kung gano'n ang kita, gano'n ang sabihin lang nag-aaral na lang mga mahusay. Yun, kasi yun ang problema sa atin. Kaya dahil nga hirap ang magsasaka sa atin, kagaya na sinabi natin kanina, majority ng mga Pilipino magsasaka, dahil sa hirap, nagma-migrate sila, nagkakaroon ng internal migration. No? Yung mga magsasaka sa mga kabukiran, sa mga kanayunan, nagbababaan ng mga cities, doon nakikipagsapalaran. No? Kaya yung mga cities ngayon congested. Dahil nga kakulangan ng walang lupang masasaka sa mga kanayunan. Sino ba naman ang may gusto kung limbawang ikaw na magsasaka, may sarili kang lupa, kumikita ka, maganda yung buhay mo, hindi ka taga-doon ka sa lugar na yon, hindi ka pa pupunta, hindi ka babalik doon sa lugar mo. Siyempre,
lahat ng tao kung taga saan ka, doon ka mamumuhay, di ba? Kung maayos Oo. yung ano mo, yung yung kalagayan mo ron. Pero kung talagang gipit na gipit ka, talagang mapipilitan kang ano, lumikas. No? Parang sa Mindanao, di ba? Bukod sa mahirap na, may gera pa ng dati. Kaya yung mga nagmamigrate na sa ibang bansa, no? Ang mga OFW sa ibang bansa na nakakaroon ng gera, ayaw umuwi. Bakit ka mo? Ang katwiran nila, sa Pilipinas, may gera, walang pera. Pero kung halimbawa nandun sila sa Afghanistan, sa ano, may gera May pero may pera. pera dahil may trabaho sila. Yung mga ganong Oo. mentalidad, di ba? So yun ang, Pagsapalaran na. oo, yun ang hindi inaano ng gobyerno natin. Yung isang kaibigan ko nga, nakaringgan ko yan na nung araw daw, nung sila ay mga batang pwede nang magsaka. Nakahilera daw sila, nagtatanim sila. Ang sabi daw niya, darating ang araw, hindi ko nababalikan yung lugar na to. Yun ang nasa ano niya. Kaya Sa nandito tindi siya sa ng Italia hirap, ngayon. oo. Kaya sabi niya, hindi na siya magsasaka. Dahil natikman daw nila yung sobrang hirap nung nagsasaka pa yung pamilya nila. Kaya maaaring ganun ng iba. Yun ang malungkot kasi kaya nga kumbaga parang kakulangan no na hindi tinutugunan ng gobyerno natin yung ano yung Oo. huli nila no napunla rin kasi kung tutusin no kung ikukumpara natin ang Pilipinas sa Germany halos pareho tayo demographically pareho tayo ng sukat nasa 30 million square kilometers no tapos sa density ng population mas malaki tayo. Kung tutuusin, kung meron tayong mas magandang sistema sa Pilipinas, yung agriculture, alam mo, napayaman mo yung, nabigyan mo ng lupa yung magsasaka, lumaki kita niyan, no? Mga kailangan ng mga, ano yan, ng mga produkto. So, magkakaroon tayo ng national industrialization, no? Na, kumbaga, yung mga magsasaka, dahil malaki yung purchasing power nila, dahil may kita sila, kinakailangan nilang gumastos at yung industriya natin, yun isang paraan para lumago. Kasi ang mali kaya magkapareho tayo sa Germany at sa Pilipinas, pero mas maunlad ng Germany gawa ng sila may sistema sila talagang ano. Kumbaga talagang tinututukan nila yung kabuhayan ng mga bawat mamamayan nila. Tayo kumbaga Kaya parang nasa gobyerno talaga, no? Oo. Sa gobyerno talaga. nasa gobyerno kaya ang ano diyan pagka-eleksyon, huwag na tayong ano, tapos yung mga may impeach pa, ayaw pang ipa-impeach ang mga hinayupak ng mga senador na to. Di ba? Kumbaga, Protection din nila yung sarili nila eh. What dahil if mga kalahi bata? rin nila. Dahil kalahi rin nila. Yun ang Oo. hindi na alam ng mga kababayan natin. Dahil yung mga nasa Senado at Kongreso, mga naghaharing uri din yan. Mga kapitalista rin yan. Mga Panginoong may lupa rin yan. So yun ang isa sa mga compete natin para ipaliwanag sa mga kababayan natin kung ano yung talagang sistema ang umiiral sa ating bansa. Mga naghaharing uri din yan. Mga kapitalista rin yan. Mga Panginoong may lupa rin yan. Kasi tingnan natin yung mga Comment. mga comment natin dito. Ito ba yun? Oh, ito na. Kathleen daw, nasa kaseta, nunood siya. Tapos, si Ninfa Sanigan. Mukha daw tayo mga senior na. Hindi ba't mga senior na? Ay, hindi pa nakawa, hindi pa. Hindi, senior na si Senior ka na ba? Oo, di ba? Kadudual ko lang kahapon. Dual Nauna citizen. ako, tapos si Jean ang kasunod sa isang buwan. Senior na rin to. Kaya totoo Dual ka kanina na rin. Dual citizen ka na rin. dual citizen na kami. Ilang kembot na lang. O eto si Chris ang sabi niya, isa ako doon dit sa magsasakang estudyante na ayaw kong balikan dahil sa init sa likod. Pero yung hirap na yon ginawa kong inspirasyon na magtapos ng pag-aaral. O, ayan. Yeah. Pero kung tutusin, kung may programa lang ang gobyerno natin sa agrikultura, maraming maihikayat sa pag-agrikultura. Bakit ka mo? Kasi kung may lupa ka, ikaw mismo yung magpapayaman ng nasa sa iyo yung programa. Oo, ikaw ang amo di ba? Ikaw ang magkaayos ng
lupa mo, yung makikitain mo, nakadepende sa'yo. Kung maganda yung sistema. Maayos yung programa ang gobyerno. Oo, halimbawang sarili mo yung lupa, may mga makinarya ka, tapos yung abono, mababa ang presyo, yung binhi, mababa ang presyo, tapos pagka, halimbawang sinalanta ka ng bagyo, may subsidy ang gobyerno. Di ba? Kasi yung calamity, hindi mo maalis yan eh. Minsan talaga nangyayari yan. So, kung ibig sabihin, kung talagang maganda yung programa ng gobyerno, maraming maiengganyo na magsaka. Kasi, di ba, ikaw, nasa probinsya ka, may 3-4 na hektarya kang sasakayan, in between, pagka magtanim ka ng ibang crops o mag-ano ka ng hayop, di ba, ng mga manok, baboy, o ano man. Di ba, mas sarili mo yung di ba? Hindi mo na kailangang, tapos kagaya na sinabi nga natin, pagka makikita mo, tataas ang purchasing power ng mga magsasaka, ang dami niya, ilang milyon yan. Lalago yung industriya natin at kailangan magkakaroon tayo ng sarili nating industriya. Yun ang susi para ganap na sabihin natin ang Pilipinas lumaya talaga, hindi lang sa bandila. Lalaya tayo politically, economically. Yun ang doon. And eto, trivia na lang sa pamilya namin. Ang tatay ko nagtapos ng BS Agriculture sa Central Luzon State University. Dahil doon sa university na yon, doon talagang nakatutok sa sa farming, sa agriculture. So wala kaming sariling lupang sakahan na tinataniman, wala talaga. Dahil hindi kami pamilya ng magsasaka. Pero ang tatay ko, ilang tinapos siya dahil yun ang hilig niya, yun ang gusto niya. So pinangatawanan niya yung tinapos niya na yon hanggang sa naglingkod siya sa gobyerno sa Bulacan, sa BFTC. PPDO, parang ganun. Tapos doon siya na-assign sa Bulacan Farmers Training Center, doon sa bundok, doon sa may Doña Remedios Trinidad. Andun yung mga ilang building kung saan nagte-training doon yung mga magsasaka. Tapos naging scholar nga siya sa IRI. At lahat ng natutuhan nila doon, yun ang tinuturo nila sa BFTC. Maganda yung mga naging produkto nung na yun nung mga panahon na yun Kaya lang hindi na-sustain dahil sa pagbabago ng mga gobyerno. Ngayon yata yung lugar na yun hindi na siya isang BFTC, binago na Iba na yung niya, iba na yung tawag doon, gamit sa lugar na yun. Meron pa bang IRI? Hindi ko alam, International Rice Research Institute Wala sa na may yata. Los Baños. Wala na yata. Wala na yata yun. Panahon ni Marcos yun Saka Pero, doon yata na-develop yung yung bigas na Milagrosa ba yun? Milagrosa. Parang doon may mga bigas silang nag-develop doon yung mga binhi. Crossbreed. Nag-crossbreeding sila. Tapos iyon, dinala yun ng mga taga-ibang bansa na nag-aral din doon. At umunlad sila. Yun ang ini-import natin ngayon. Yung Thailand. Number 1 dyan, Thailand at saka Vietnam. Yun mga kasama ng tayo lang ang nagturo sa kanila sa mga yan. Tapos tayo doon lang tayo sa kanila nag-i-import ngayon. Saka natatandaan ko nun yung kamalong. Meron silang dinevelop na nagulay. Kamatis at talong yun na pinagsama. Pero wala na ngayon yun. Hindi ko alam kung meron pa. Kamalong ang tawag nila doon. Hindi siya aktivista. Hindi na bakit? Kamalong. Okay. Alas 17 na. Nakaraos din. Alas 17. Sagot ulit si Chris, ang sabi niya, pero gusto kong balikan kasama ng mga anak at mga magsasakang nasa paligid ng farm para sa mura at organic at para sa kalusugan. So, siguro develop yung organic farming yun. Hindi man yung katulad ng araw na taniman talaga ng yung madalaki, mga palay, gano'n. Ngayon marami na sistema di ba? Makikita mo sa mga styrofoam lang, sa mga mga hanging, di ba? Sa tubig, hydroplanting, hydroponic planting, yung kumbaga, hindi mo kailangan ng lupa, tubig lang. Kumbaga may sistema nakakatawa naman sa ating mga kababayan na gumagawa. Hindi, talagang
alalahanin natin, talagang 70 to 75% pa rin talagang ang mga Pilipino galing sa uri magsasaka. Mga 70%. Mm. So kung halimbawa ang 100 million tayo, 70 million yung magsasaka. Gaano karami yan? Pag yan napaunlad mo, Mm. napataas mo yung purchasing power ng mga yan, gaano kayaman ang bansa mo, di ba? Yun ang Mm. kasi malaking puntos doon na na hindi talagang ginagawa nilang bansot yung kalakan ng mga mamamayan para manipula nila yung sistema. Mm. Mapagharian tayo. Kumbaga para tayo yung sunod-sunuran sa kanila, magkakasya na lang tayo sa mga tupad, sa mga akap, no? Sa mga Mm. sa Forty. 4-piece. Dahil lang 40s. kayo, kontento na kayo dyan. Tapos, Kontento na sa kumbaga, inaabutan. ayun Nabibigyan. nga, tuwing election, kikita kayo tuwing Mm. election, every 3 years, kikita kayo ng, ngayon, 15,000, 10,000. Pero, yun ang sistema sa atin na dapat na talagang mawala, no? Mm. Pero, gaano pa natin katagal ipapaliwanag sa mga kababayan natin yan? Wala nang tanong dyan, Kap. Teka, tingin-tingin ulit. Hindi kaya ako natutuwa ako kay Kadaning nung nangangampanya nung may hawak siyang palay, ano. Ang naging resulta noon yung pagsasalita niya tungkol sa pagsasaka, yung gano'n. Yung bang nakukumbida siya ngayon ng mga estudyante. Ibig sabihin, namumulat natin yung mga kabataan. Correct. Na kung tayo man yung mga matatanda na medyo iba na yung mindset, pero itong kabataan ang dapat natin talagang imulat eh. Kaya nga, Kaya, nung kampanya, subaybay ko yung speaking engagement ni Kadaning sa mga TV station. nakakatawa, no? Napansin ko, pag siya yung speaker at may mga kasabay siya ibang kandidato, yung mga host, parang takot siyang tanungin dahil kumbaga parang kahit anong tanong nila, nasasagot ni Kadaning eh. Di ba? Lalamunin sila ng buong buo ni Kadaning Oo, sa totoo. kumbaga parang Malinaw hindi kung mo magsalita. hindi mo pwedeng i-underestimate si Kadaning. Sabi nga natin kanina, kung ikukumpara mo siya doon sa namimigay ng jacket, yun sa mga sumisigaw ng bring him home, tapos nung niyakap yung common law wife, talagang bigay na bigay. Aray ko. So, Meron na isang nag-comment na kilala natin eh. Si Kadaning daw ay grade 4 lang ang tinapos. Pero summa cum laude ang utak. Ayun nga. Hindi. Ang niya, yung kay Kadaning, hindi lang teorya, praktika. No, yun ang kagandahan kay Kadaning. Yung praktika, yung 4 taon na, yung experience talaga. No? Yung mo sa paglilibot niya sa buong Pilipinas, kahit sa ibang bansa, nakakasalamuhan niya iba't ibang klaseng tao, nakakausap niya, nalalaman niya. Talagang maano pa, higit pa sa pagiging doctorate yung gano'n. Kasi ang doctorate, theory lang yung mga nalalaman nila, di ba? Pero yung practice, hindi gano'n di ba? Hindi tulad ng iba dyan na nagsusuklay lang ng bigote. Pero number 1. Number 1 yun. Nagsusuklay ng bigote, pero yung anomalya sa village niya, hindi niya maayos. may trivia pa no? Uy, nag-overtime na tayo, tayong tatlo. Oo. Ayun nga eh. Okay. Ano ba yung mga Pasasalamat na rin natin kay Kadaning na gumising ng maaga. Kaya lang nagka-problema po talaga yung niya. Yung maraming salamat po Kadaning. Sa susunod na lang ulit. At nais nating ipabot kay Kadaning kung nakikinig mo siya, nanonood. Happy 40th anniversary sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Kumbaga, 40 taon, 4 na dekada na ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas.